Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,952-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Panginoon ko, ito po. Nakita ni Lambert ang isang gininto ang enerhiya na lumitaw sa kamay ni Alvin bago nito tuluyang binalot ang kamay ni Alvin. Kasunod nito, ang bato kay Alvin ay unti-unting naglaho, naging bahagi ng gininto ang enerhiya. Naramdaman niya na lumakas ang gininto ang enerhiya matapos niyang masipsip ang bato. Pagkatapos, nakita niya ang gininto ang enerhiya na naglaho sa katawan ni Alvin. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Tutal, ito ang unang beses na nakasaksi siya ng ganito. Gayunpaman, alam niyang hindi pangkaraniwan ang nangyari. Hindi rin ako masyadong sigurado. Sasabihin ko sa iyo mamaya kapag may pagkakataon. Sagot ni Alvin kay Lambert bago niya ibinalik ang kanyang atensyon sa malalim na banal na metal sa kanyang katawan. Malinaw niyang nakita na bahagyang naibalik ng gininto ang enerhiya ang sirang malalim na banal na metal. Hindi na ito mukhang kasing sirang gaya ng dati. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nagpasya si Lambert na huwag nang pag-isipan pa ang bagay na iyon. Sa kanyang palagay, tiyak na may dahilan si Alvin sa pagsasabi ng mga ganoong salita. Matyaga siyang nakatayo sa gilid, binabantayan si Alvin, habang pinapanood si Alvin na nakatayong walang kibo, na parang nawawala sa iniisip. Bata, ang galing ng ginawa mo. Hanggat makakahanap ka ng isa pang first form profound divine metal na maa-absorb ko, makakapag-transform ako sa isang third form profound divine metal. May bahid ng paghanga na maririnig sa boses ng profound divine metal na umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin. Nagpatuloy sa pagsasalita ang malalim na banal na metal, kapag nag-transform na ako sa isang ikatlong anyo na malalim na banal na metal, matutulungan kitang mabilis na maunawaan ang kapangyarihan ng batas sa mga metal attribute na royal grade celestial methods o divine abilities. Bukod doon, patuloy kong mapoprotektahan ang iyong kaluluwa. Higit sa lahat, makakapagsanib ako sa celestial weapon na hawak mo sa maikling panahon at mapalakas ang kapangyarihan nito. Sige. Pakiramdam ko ay nahuhulog na ako sa tulog ngayon. Ipagpatuloy mo lang ang magandang gawain, bata. Gawin mo ang lahat para tulungan akong makapasok sa ikatlong anyo, at pangako kong hindi kita bibiguin. Tumigil sa pagsasalita ang profound divine metal, naiwan si Alvin na puno ng mga tanong. Batay sa mga salita ng profound divine metal, tila mapapalakas nito ang lakas ng kanyang celestial weapon sa pamamagitan ng pagsasama rito ng maikling panahon matapos itong maging isang third form na profound divine metal. Ang malalim na banal na metal at ang chaos divine flame. Ano nga ba ang mga ito? Ang alam ko lang ay dalawa sila sa 5 banal na elemento, at nahahati sila sa iba't ibang anyo. Ang unang anyo ng Chao divine flame ay halos katumbas ng isang sinaunang celestial fire. Natural lang, mas nakahihigit ito sa ordinaryong sinaunang celestial fire. Ang pangalawang anyo nito ay katumbas ng isang pangkaraniwang celestial fire. Gayun din, mas nakahihigit ito sa ordinaryong pangkaraniwang celestial fire. Ang kasalukuyang anyo nito, ang ikatlong anyo, ay katulad ng isang pambihirang kilalang celestial fire. Karaniwang kakailanganin ng isa ang dalawang magkaibang celestial fire upang pinuhin ang mga tableta at gumawa ng maarmas. Gayunpaman, ang Chaos Divine Flame ay kayang gawin ang pareho, naisip ni Alvin sa sarili. Ang mga ikatlong anyo ng Chaos Divine Flame at ng Profound Divine Metal ay nakatutulong sa akin na maunawaan ang batas ng apoy at ang batas ng metal. Mukhang lalakas sila ng lalakas habang tumataas ang kanilang mga anyo. Isang bahid ng pananabik ang makikita sa mga mata ni Alvin nang maisip niya ito. Natural lamang, alam niya na kakailanganin niyang maghanap ng iba pang Chaos Divine Flames at Profound Divine Metals upang baguhin ang mga mayroon siya tungo sa mas matataas na anyo. Pagkatapos, nagpasya si Alvin na bisitahin si Jovan, ang batang Panginoon ng ari-arian ng gobernador ng lungsod sa Passage City, at si Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage City. Tutal, dadalo siya sa subasta ng imperyo sa Solitary Nation na gaganapin ng pamilyang imperyo ng Solitary Nation. Ipinatawag niya si Lambert, at nilisan nila ang palasyo ng imperyo, patungo sa tirahan ng Passage City sa kabisera ng Supporting Fall Nation. Ang Supporting Fall Nation ay namuno sa 36 na lungsod, at ang Passage City ay isa sa mga ito.
Lahat ng 36 na lungsod ay may kanya-kanyang tirahan sa kabisera. Natural lamang na hindi magkapantay ang 36 na lungsod. Ang ilan ay umunlad at ang ilan ay hindi gaanong umunlad. Ang ilang mga gobernador ng lungsod ay mas malakas kaysa sa iba. Ang Pasig City, halimbawa, ay itinuturing na isa sa nangungunang 3 lungsod sa supporting Fall Nation, maging ito man ay sa mga tuntunin ng yaman o populasyon. Si Filimon ang pinakamalakas na makapangyarihang nasa ilalim ng mga hari ng langit sa bansang taga-suporta ng pagbagsak. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lubos na umasa sa kanya si Clarence, ang emperador ng bansang taga-suporta ng pagbagsak. Bukod dito, dahil sa pamamahala niya sa lungsod ng Pasig, umunlad ang lungsod. Dahil nakakuha na ng lugar ang dalawa sa mga anak ni Filimon para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm sa loob ng kalahating taon noong labanan sa Southern Heaven, nagpasya silang manatili muna sa kabisera. Bukod dito, walang agarang bagay na dapat asikasuhin sa Pasig City. Nagpasya si Filimon na hintayin munang lumabas ang kanyang mga anak mula sa Southern Heaven Ancient Realm at sumali sa isa sa 3 sekta at 2 angkan bago siya bumalik sa Pasig City. Bagamat mas mababa ang tirahan ng Pasig City kumpara sa Imperial Palace, malaki at engranding pa rin ito. Inisip ni Alvin na nakatayo sa pasukan na isa itong maliit na palasyo. Sasabihin na sana ni Alvin ang layunin ng kanyang pagbisita ng isa sa mga gwardya ang nagbigay ng isang mapang akit na senadorios at sinabing, "Young Master Darfield, sinabihan kami ng aming Young Master na direktang isama ka rito kung sakaling bumisita ka." Matapos makapasok sina Alvin at Lambert, dali-daling pinangunahan ng gwardya ang daan. Nagniningning ang mga mata ni Alvin habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Bagamat mas maliit ang tirahan ng Pasig City kaysa sa Imperial Palace, taglay nito ang lahat ng mayroon ang palasyo. Habang naglalakad si Alvin sa mahabang pasilyo na nababalutan ng mga asul na bato, ninanamnam niya ang katahimikan ng luntiang hardin. Isang matamis na amoy ang umaalingasaw sa kanyang ilong na nagpaparamdam sa kanya na parang nakatayo siya sa gitna ng libu-libong bulaklak. Malabo rin niyang naririnig ang malamyos na tunog ng umaagos na tubig sa di kalayuan. Maya-maya, huminto ang gwardya sa labas ng isang malaking patio. Pagkatapos, ipinaalam niya sa mga tao sa loob ang kanilang presensya bago siya umalis. Di nagtagal, lumitaw si Jovan at inimbitahan sina Alvin at Lambert sa loob. "Kapatid na Darfield, bibisitahin ko sana kayo. Hindi ko inaasahan na kayo ang unang bibisita. Plano mo ba akong bisitahin?" Tanong ni Alvin, medyo mausisa, habang sinusundan niya si Jovan papasok sa looban. Inanyayahan ni Jovan si Alvin na umupo sa isang mesang bato bago niya sinabi ng may bahagyang ngiti, "Malamang nandito ka rin para sa parehong bagay. Ang mga Golden Nemetode, tama ba? Narinig mo na ba ang tungkol dito? Sinabi ba sa iyo ni Gobernador Hamilton ng lungsod ang tungkol dito?" Tanong ni Alvin nang nakangiti. "Opo." Bahagyang tumango si Jovan. "Sinabi sa akin ng ama na inatasan siya ng kamahalan na kunin ang mga Golden Nemetode anuman ang mangyari sa subasta sa kabisera ng Solitary Nation. Pagkatapos sabihin ito sa akin, hiniling niya sa akin na hanapin ka para malaman kung interesado kang pumunta sa kabisera ng Solitary Nation para lumahok din sa subasta. Ano sa palagay mo, kapatid na? Gusto mo bang lumabas at makakuha ng karanasan? Sasamahan kita kung magpasya kang pumunta." Hindi na hinintay ang sagot ni Alvin, dali-daling idinagdag ni Jovan, "Natural lang, kung ayaw mong umalis, hindi rin ako sasama." "Sasama ako," sagot ni Alvin. Paano siyang hindi sasama? Kung matagumpay na makuha ni Filimon ang 2 Golden Nemetode sa subasta, matatagalan pa bago siya makabalik sa kabisera ng supporting Fall Nation. Kung sasama siya, maaari niya agad na simulang pinuhin ang Profound Golden Pill basta makuha ni Filimon ang Golden Nemetode. Sa oras na iyon, magagawa niyang makalusot at maging isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial. "Sige, sasama ako sa iyo," nasasabik na sagot ni Jovan matapos marinig ang sagot ni Alvin. Pagkatapos, nagtanong si Alvin, "Jovan, nandito ba si Gobernador Hamilton ng lungsod?" Dahil nandito na siya, dahil man sa pakikipagkaibigan niya kay Jovan, dahil sa kagandahang asal, o dahil sa katayuan ni Filimon, nagpasya siyang batiin si Filimon. "Kapatid na Darfield, sayang naman talaga.
Isang oras ang nakalipas, pagkatapos sabihin sa akin ni tatay ang tungkol sa pagsali sa subasta sa Solitary Nation, umalis na siya patungong Passage City. Umiling si Jovan. Pagbalik niya, oras na para umalis na tayo. Bahagyang tumango si Alvin. Siguro makakausap ko lang si Gobernador Hamilton ng lungsod kapag aalis na kami papunta sa kabisera ng Solitary Nation. Nakipag-usap pa si Alvin kay Jovan ng kaunti bago ito bumalik sa Origin Gathering Hall sa Imperial Palace ng Supporting Fall Nation. Sa sumunod na 1.5 buwan, hindi nag-cultivate si Alvin. Sa halip, nag-focus siya sa pagpino ng kanyang mga kasanayan sa alchemy. Nagpasya siyang huwag mag-aksaya ng oras sa pag-cultivate dahil magagawa niyang direktang makalusot at maging isang peak overarching heavenly supreme celestial pagkatapos uminom ng isang profound golden pill. Mas magiging mahusay para sa kanya ang mag-cultivate kapag nainom na niya ang profound golden pill at naging isang peak overarching heavenly supreme celestial. Lumipas ang 1.5 buwan sa isang kisap mata lamang. Sa sandaling ito, si Alvin, kasama si Lambert, ay lumipad palabas ng hilagang tarangkahan ng kabisera patungo sa ilang individual na nakatayo sa di kalayuan. Habang papalapit si Alvin, isa sa mga individual, si Jovan, ay humakbang paarap at sumigaw, "Kapatid na Darfield." 2,953. Matapos batiin ni Jovan si Alvin sa labas ng hilagang tarangkahan ng kabisera ng Supporting Fall Nation, pinangunahan niya sina Alvin at Lambert patungo sa 3 taong nakatayo sa di kalayuan. "Kapatid na Darfield, hayaan mong ihatid kita sa aking ama." Nakita na ni Alvin ang isa sa 3 lalaki dati. Ang lalaki ay walang iba kundi si Filimon, ang gobernador ng lungsod ng Passage City. Hindi pa niya nakikita ang 2 pang lalaki noon. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki na may uban ng buhok at nakasuot ng mahabang itim na damit. Napakapayat niya kaya ang mukha ay parang kalansay. Naglalabas siya ng malamig at nakakatakot na hangin sa paligid niya. Ang isa pang lalaki ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may parisukat na mukha na matangkad at maskulado. Maikli ang kanyang buhok, at ang kanyang mga kilay ay nagpapamukha sa kanya na kasing bangis ng isang tigre. May taglay siyang marangal na anyo sa paligid niya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na tila kasing taybay ng bundok ay ganap na kabaligtaran ng matandang lalaki. Sumenya si Jovan kay Alvin na lumapit bago niya sinabi, "Ama, ito si kapatid na Darfield. Nakilala mo na siya dati." Kanina pa pinagmamasdan ni Filimon si Alvin pagkakita pa lang niya. "Master Darfield, nagkita tayong muli." Bati ni Filimon kay Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya nagpanggap kahit na siya ang gobernador ng lungsod ng Passage City at isang senior ni Alvin. Ang kanyang pag-uugali ay nakapagpagaan ng loob kay Alvin. "Magkaibigan kami ni Gobernador Hamilton ng lungsod at ni Jovan. Tawagin mo na lang akong Alvin," nakangiting sagot ni Alvin. Tumawa ng mabait si Filimon bago sinabing, "Sige. Bakit hindi na lang kita tawagin bilang Little Alvin? Mas intimate ang dating nito. Bukod pa rito, dahil sa edad mo, angkop na paraan ito ng pagtawag." Pagkatapos, ipinakilala ni Filimon ang 2 lalaki kay Alvin. "Little Alvin, ito si Old Mo, ang aking ninong. Siya rin ang sinumpaang kapatid ng aking ama. Ang lalaking ito, sa kabilang banda, ay ang aking kapatid, si Glade Bale. Maaari mo siyang tawaging Tio Bale." Nang ilipat ng 2 lalaki ang kanilang tingin kay Alvin, medyo nailang si Alvin na parang may mali. Parang naintindihan nila ang nasa isip niya. Gayunpaman, bumati siya ng may ngiti sa kanyang mukha. Pagbati, "Old Mo, Tio Bale. Hindi naman masama. Kaya pala hinahangaan ka ni Jovan. Isang heaven stage overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang na mas malakas sa kanya." "Ang galing." Nakangiting sabi ni Glade. Tila masayahin at palakaibigan siyang tao. Sa kabaligtaran, bahagyang tumango lamang ang matanda bilang tugon bago niya inilipat ang kanyang tingin. Mula simula hanggang katapusan, nanatiling kalmado ang kanyang tingin na parang lawa ng tubig na walang tubig. "Alvin, binata, nakakabagot talaga si Old Mo. Huwag mo na lang siyang pansinin." Natatawang sabi ni Glade, halatang sinusubukang bawasan ang nakakailang na sitwasyon. Sa sandaling ito, tumingin si Filimon sa matanda at sinabing, "Matandang Mo, dahil nandito na ang lahat, tara na." Tumango ang matanda bago siya gumalaw sa bilis ng kidlat.
Isang celestial origin energy na kasing itim ng tinta ang bumulwak palabas ng kanyang katawan patungo sa paligid. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa hangin bago naglaho ang itim na enerhiya, na nagbunyag ng isang higanteng lumilipad na halimaw. Ang halimaw ay isang itim na lawi na kasinlaki ng isang burol. Ang itim nitong balahibo ay kumikinang sa araw. Mukhang napakatibay nito na parang gawa sa metal. Ang mga kuko nito sa dulo ng mga paa ay mukhang nakamamatay habang lumulutang ito sa hangin sa harap nila. Tila nakamamatay ang mga ito tulad ng anumang celestial na armas. Si Celestial Beast. Isa ba siyang Celestial Beast na may anyong tao? Nagulat si Alvin. Hindi nakakapagtaka na nakaramdam siya ng kakaiba kanina. Samantala, sumigaw si Lambert matapos niyang mabawi ang kanyang katinoan, isang Elementary King Grade Celestial Beast, ang Green-Eyed Black Hawk. Si Matandang Mo na bumalik sa kanyang orihinal na anyo ay lumingon kay Lambert gamit ang kanyang berdeng mga mata. Kilala mo ang aking orihinal na anyo. Hindi masama, marami kang alam. Isang Elementary King Grade Celestial Beast. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Alvin ang tungkol sa Green-Eyed Black Hawk. Gayunpaman, natutunan niya ang tungkol sa Elementary King Grade Celestial Beasts mula sa ilang Memory Celestial Talismans. Ang isang Elementary King Grade Celestial Beasts ay magiging isang one basic Celestial King pagkatapos ng kanilang pagtanda. Ang ilan sa kanila ay maaaring maging 2 forms o 3 talent Celestial Kings kung ang kanilang likas na talento ay pambihira. Maaari nilang higit pang mapabuti ang kanilang mga cultivation base kung magkakaroon sila ng mga hindi inaasahang engkwentro. Kung hindi, ang kanilang mga cultivation base ay magiging stagnant sa antas ng isang 3 talent Celestial King. Matapos maranasan ang kapangyarihang ipinagkakalob ng nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, si Alvin ay naging mahusay sa pagkilala sa mga Celestial King sa pamamagitan ng kanilang mga aura. Si Old Mo ay tiyak na isang one basic Celestial King. Nakakagulat. Hindi si Gobernador Hamilton ang pinakamalakas na tao sa Passage City. Ang matandang ito. Medyo nagulat si Alvin sa revelasyon na ito. Munting Alvin, sasakay tayo sa likod ni Matandang Mo. Dadalhin niya tayo sa kabisera ng nag-iisang bansa, sabi ni Philemon pagkatapos niyang lumipad papunta sa likod ng itim na lawin. Nagpalitan ng lahat at lumipad papunta sa likod ng itim na lawin. Sa sandaling ito, si Jovan na nasa tabi ni Alvin ay nagsabi, "Kapatid na Darfield, sa bilis ni Matandang Mo, makakarating tayo sa kabisera ng nag-iisang bansa sa loob ng 10 araw." 10 araw. Medyo malayo ang distansya sa pagitan ng kabisera ng Supporting Fall Nation at ng kabisera ng Solitary Nation. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jovan. Bagamat hindi mahaba ang 10 araw, ang paglipad ng mga Celestial Beast ay kilala sa kanilang bilis. Isang Elementary King Grade Celestial Beast, isang one basic Celestial King, ang nagpapalipad sa kanila papunta roon, pero aabutin pa rin ba ito ng 10 araw? Aba, medyo malayo-layo iyon. Maglalakbay pa tayo papuntang ibang bansa, nakangiting sagot ni Jovan. Sa sandaling nasa likod ni na Alvin, Jovan, Lambert, Philemon, at Glade, ibinuka niya ang kanyang napakalaking pakpak at sumulpat na parang palaso. Isang malinaw na itim na liwanag ang bumalot sa grupo ng mga tao at nagsilbing harang, pinoprotektahan sila mula sa hangin na lalong lumalakas habang pinabibilis ni Matandang Mo ang kanyang pagtakbo. Napakabilis. Hindi makita ni Alvin ang kanyang paligid habang ang lumilipad na Celestial Beast ay gumagalaw ng napakabilis. Jovan, isa rin bang Celestial Beast si Tio Bale? Nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Jovan. Paano mo nalaman? Napaatras si Jovan nang marinig ang boses ni Alvin. Hindi niya inaasahan na mahulaan ito ni Alvin kahit hindi nalihim na si Old Mo ay isang Celestial Beast. Totoo ba? Natigilan at naguluhan si Alvin ng sabay. Paano niya naramdaman ang mga abnormalidad sa aura ng dalawang Celestial Beast gayong nasaan yung tao sila? Sa Devata Realms, tanging ang isang taong may mas mataas na cultivation base kaysa sa Celestial Beast ang makakaramdam ng Celestial Beast sa anyong tao. Opo, kapatid na Darfield. Paano mo nalaman? Tanong ni Jovan na may pagtataka. Tiningnan niya si Alvin, sabik na inaabangan ang sagot ni Alvin. Sa kasamaang palad, ang sagot ni Alvin ay lalo lamang nagpawalang salita sa kanya. Instinto lang yan. Hindi nagkamali si Alvin.
Noong una niyang naramdaman ang mga aura ni Glade at Old Mo, wala siyang masyadong alam. Ang alam lang niya ay may kakaiba sa kanila. Bigla na lang umalangaw-ngaw ang boses ng Profound Divine Metal sa isipan ni Alvin. Bata, hindi mo yan likas na ugali. Naapektuhan ng aura ko ang kaluluwa mo at ginawa kang mas sensitibo. Gulat na tanong ni Alvin, ikaw. Hindi ka ba mahimbing na natutulog? Bakit ka gising? Lahat ng ito ay dahil sa maliit na itim na lawin na ito. Ginaising ako ng aura nito. Natatakot akong baka kainin ka nito. Gayunpaman, tila isa itong kaibigan, hindi isang kaaway. Wala akong ikinabahala, sabi ng Profound Divine Metal. 2,954. Maliit na itim na lawin. Napanganga si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng Profound Divine Metal. Ang Green-Eyed Black Hawk ay isang elementary king grade celestial beast. Kasing laki ito ng isang burol, ngunit tinawag itong maliit ng Profound Divine Metal. Senior, huwag kang mag-alala. Kahit na bigla niya akong kainin, magkakaroon ka na lang ng bagong host, kahit papaano. Sigurado akong matutuwa siya na kasama ka. Bukod pa riyan, mas malakas siya kaysa sa akin, sabi ni Alvin. Tama ka. Ang maliit na itim na lawin na ito ay, sa katunayan, mas malakas kaysa sa iyo. Gayunpaman, kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang cultivation base ay nakatakdang tumigil sa antas ng one basic celestial king dahil ang ugat ng dugo ng kanyang celestial beast ay pangkaraniwan lamang. Marahil, maari siyang bumuti ng kaunti sa aking gabay. Gayunpaman, magiging mahirap pa rin ito dahil sa kanyang ugat ng dugo. Halos imposible para sa kanya na maging isang celestial lord maliban kung magkaroon siya ng isang pambihirang hindi inaasahang engkwentro. Sa kabaligtaran, ikaw ay kakaiba. Ang iyong likas na talento ay napakabihirang sa mga tao. Sa tamang pagkakataon, ikaw ay bubuti ng mabilis. Ang pagkakaiba sa likas na talento sa pagitan mo at ng maliit na itim na lawin na ito ay parang lupa at langit. Kahit napatayin ka niya, papayagan ko lamang siyang maging pansamantalang host ko hanggang sa makahanap ako ng isang karapat-dapat na host. Mapanghamak na sabi ng Profound Divine Metal. Malinaw na hindi masyadong iniisip ng Profound Divine Metal ang likas na talento ng Green-Eyed Black Hawk. Ang mga salita ng Profound Divine Metal ay muling nagpakibot sa mga labi ni Alvin. Ang isang elementary king grade celestial beast ay itinuring na walang kwenta ng Profound Divine Metal. Gaano ba katawa-tawa iyon? Sa kabaligtaran, ang maliit na tigreng ito ay may mas malaking potensyal kumpara sa maliit na itim na lawin. May bakas ng lahi ng banal na puting tigre sa kanyang karaniwang ugat. Hindi problema para sa kanya ang maging isang two-form celestial king o kahit isang three-talent celestial king kung bibigyan ng sapat na oras. Kung suswertehin siya, maaari pa niyang mapabuti ang kanyang cultivation base. Kung hindi, malamang ay mananatili siyang isang three-talent celestial king magpakailanman, sabi ng Profound Divine Metal. Munting tigre. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng Profound Divine Metal. Di nagtagal, napagtanto niya na ang maliit na tigreng binanggit ng Profound Divine Metal ay tumutukoy sa lalaking nasa katanghaliang gulang, si Glade. Sa sandaling ito, sinabi ni Jovan, kapatid na Darfield, masasabi kong talagang kahanga-hanga ka. Hindi lang taglay mo ang napakataas na likas na talento, kundi pati ang iyong likas na ugali ay kahanga-hanga. Tama ka. Si Uncle Bale ay isa ring celestial beast. Isa siyang peak elementary king grade celestial beast. Ang kanyang likas na talento ay mas mataas kaysa kay Old Mo. Ayon kay Old Mo, maliban sa mga hindi inaasahang pangyayari, si Uncle Bale ay maaaring maging isang three-talent celestial king. Ang mga salita ni Jovan ay naaayon sa mga salita ng Profound Divine Metal. Nanginig si Alvin nang mapagtanto niya kung gaano kalakas ang Profound Divine Metal. Senior, ang Chaos Divine Flame at ikaw ay bahagi ng 5 Divine Elements. Ano ang iba pang 3 elemento? Tanong ni Alvin. Sayang, ilang beses niyang inulit ang kanyang mga tanong, ngunit walang tugon mula sa Profound Divine Metal. Nakatulog na naman ba ito? Ang Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame ay tila hindi bahagi ng 5 Divine Elements, parang mga inaantok na baboy sila. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob.
Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, tumingin siya kay Jovan at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Peak Elementary King Grade Celestial Beast." "Jovan, anong klaseng Celestial Beast siya?" Si Tio Bale ay isang Copper Flying Tiger. Ayon kay Tio Bale, ang Copper Flying Tiger ang pinakamahina sa Flying Tiger Clan. Ang Silver Flying Tiger ay isang Peak Intermediate King Grade Celestial Beast. Kaya nilang maging 6 combination Celestial King. Ang Golden Flying Tiger ay isang Peak Advanced King Grade Celestial Beast. Ang pinakamataas na cultivation base na maaari nilang makamit ay ang level ng 9 Palaces Celestial King. Kung walang mga pambihirang hindi inaasahang engkwentro, magiging mahirap para sa mga Golden Flying Tiger na maging 10 Direction Celestial Kings. Tanging ang Dark Golden Flying Tiger lamang ang maaaring maging isang Celestial Lord. Gayunpaman, limitado lamang sila sa 1 basic Celestial Lord level, paliwanag ni Jovan. Ang maitim na gininto ang lumilipad na tigre. Tinaasan ni Alvin ang isang kilay. "Oo, isang Dark Golden Flying Tiger." Tumango si Jovan. Ayon kay Tio Bale, ang Dark Golden Flying Tiger ang may pinakamataas na likas na talento sa Flying Tiger Clan. Sila ay mula sa maharlikang dugo. Karamihan sa mga Dark Golden Flying Tiger ay tiyak na makakalusot at magiging isang 1 basic Celestial Lord. Kung gusto nilang lumakas o maging isang titled Celestial Lord, kakailanganin nila ng swerte, sabi ni Jovan. Kaya, ang Dark Golden Flying Tiger ay isang King Grade Celestial Beast na may pinakamataas na antas, tama ba? Base sa aking kaalaman, kadalasan, karamihan sa mga superior na King Grade Celestial Beast ay humihinto sa pag-unlad kapag sila ay naging 10 Directions Celestial Kings, tama ba? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Jovan. Tiningnan ni Alvin ang green-eyed Black Hawk sa ilalim ng kanyang mga paa bago niya ibinoling ang tingin kay Glade na nakatayo sa tabi ni Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage City. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Alvin kaya humarap siyang muli kay Jovan at nagtanong, "Jovan, kung hindi ako nagkakamali, ang Flying Tiger Clan at ang angkan ni Old Mo ay nasa Southern Heaven Territory, tama ba?" Sa pagkakaalam ni Alvin, ang karamihan sa matatalinong Celestial Beast ay natipon sa mga Devata Realm tulad ng 10,000 Beasts Heaven, Phoenix Nest Heaven, Crouching Dragon Heaven, at White Tiger Heaven. Ang mga Celestial Beast ay bumubuo ng 80% ng populasyon sa mga Devata Realm na ito. Ang natitirang porsyento ay karamihan ay tao at iba pang mga anyong buhay. Ang 10,000 Beast Heaven ang tanging Devata Realm sa 81 Devata Realm na mayroong 79% na populasyon ng mga Celestial Beast. Ito ay dahil ang sinumang hindi Celestial Beast ay papatayin ng mga Celestial Beast sa 10,000 Beasts Heaven. Kailangang maging sapat ang lakas ng isa upang hawakan ang lahat ng Celestial Beast sa 10,000 Beasts Heaven kung nais niyang manatili doon. Sa kabaligtaran, ang mga Celestial Beast sa iba pang mga Devata Realm na nakasentro sa mga beast ay hindi gaanong sukdulan. Hindi sila tutol sa pakikisama sa mga tao at iba pang mga anyong buhay. Gayunpaman, ang mga Celestial Beast ay lubos na nagkakaisa. Kung ang mga tao o iba pang anyo ng buhay ay susubukang manghuli ng mga Celestial Beast, walang alinlangang magkakaisa ang mga Celestial Beast upang gumanti. Ang mga bahagi ng katawan ng mga Celestial Beast, lalo na ang mga malalakas, ay mahahalagang materyales. Maaari silang gamitin sa pagpino ng matableta, paggawa ng mga armas, at paglalagay ng mga pormasayon. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang mahihinang Celestial Beast ay karaniwang hinuhuli. Halimbawa, ang mga balahibo ng green-eyed Black Hawk ay itinuturing na pinakamababang halaga ng mga bahagi. Gayunpaman, ang mga balahibo ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga Duke-grade celestial weapons. Kung ang pares ng mga pakpak ay ibibigay sa isang kataas-taasang King-grade celestial weapons craftsman, maaari itong gawing ilang King-grade celestial weapons. Ang green-eyed Black Hawk ay isang kayamanan na hinahangad ng maraming malalakas na celestial king. Kung hindi sila protektado, tiyak na huhulihin sila. Gayunpaman, dahil hayagang lumitaw sina Old Mo at Glade sa kabisera ng supporting Fall Nation matapos manatili sa Passage City ng matagal, malinaw na mayroon silang proteksyon ng isang kakila-kilabot na puwersa.
Kung hindi, hindi sana nila nalantad ang kanilang mga sarili. Dahil dito, hinulaan ni Alvin na ang mga angkan ni na Matandang Mo at Glade ay nasa Southern Heaven Territory. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi sila napuntirya. Siyempre naman. Hindi nagulat si Jovan sa haka-haka ni Alvin dahil sentido komun lamang iyon. Ang matatalinong Celestial Beast ay mangangahas lamang na ilantad ang kanilang mga sarili sa Devata Realms na pinangungunahan ng mga tao kung mayroon silang sapat na suporta. Sa Southern Heaven Territory, ang Flying Tiger Clan ay itinuturing na isang malaking clan sa mga Celestial Beast Clan. Ayon kay Uncle Bale, mayroong hindi bababa sa 10 Dark Golden Flying Tiger sa pangunahing sangay ng Flying Tiger Clan. Mayroon silang mga branch clan sa lahat ng dako. Sa loob ng Profound Nether Mansion, mayroong isang branch clan. Ito rin ang clan na kinabibilangan ni Uncle Bale. Ang clan ni Uncle Bale ay walang anumang Dark Golden Flying Tigers, ngunit mayroon silang hindi bababa sa 5 Golden Flying Tigers. Sa katunayan, 3 sa mga Golden Flying Tigers sa angkan ni Uncle Bale ay 10 Direction Celestial Kings. Ito ang dahilan kung bakit hindi nag-abala si Uncle Bale na magtago. Bukod pa rito, ang mga King Grade Celestial Beasts ay may kakayahang mag-iwan ng mga marka ng kaluluwa sa kanilang mga pumatay bago sila mamatay. Kahit ang mga makapangyarihang Celestial Lords ay nahihirapang alisin ang mga marka ng kaluluwa na iniwan ng mga King Grade Celestial Beasts. Kaya, kung si Uncle Bale ay papatayin ng isang tagalabas, tiyak na matutunto ng mga miyembro ng kanyang clan ang pumatay sa kanya at mapaghigantihan siya. Dahil ang mga Celestial Beasts ay bihira sa mga Devata na pinangungunahan ng tao. Mga kaharian, sila ay lubos na nagkakaisa. Totoo ito lalo na kapag ang mga tao ang nag-udyok sa kanila. 2,955. Si Old Mo ay kabilang sa Black Hawk Clan. Katulad ng Flying Tiger Clan, ang mga miyembro ng Black Hawk Clan ay nahahati rin batay sa kanilang likas na talento. Si Old Mo ay isang green-eyed Black Hawk. Ang mga antas na mas mababa sa kanya ay red-eyed, orange-eyed, at yellow-eyed Black Hawks. Sila ay intermediate, advanced, at superior na Duke Grade Celestial Beasts ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos, nariyan ang Azure-eyed, Blue-eyed, at Purple-eyed Black Hawks. Sila ay intermediate, advanced, at superior na King Grade Celestial Beasts ayon sa pagkakabanggit. Mas mataas ang antas nila kaysa kay Oidmo. Ang Purple-eyed Black Hawk ay katumbas ng Dark Golden Flying Tiger sa Flying Tiger Clan. Mayroon silang maharlikang dugo. Gayunpaman, ang isang Purple-eyed Black Hawk ay isa lamang superior na King Grade Celestial Beast. Ang likas na talento nito ay mas mababa kaysa sa Dark Golden Flying Tiger, isang superior na King Grade Celestial Beast. Bukod dito, mas kakaunti ang Celestial Lord sa mga Purple-eyed Black Hawks. Ang pinuno ng angkan ng Black Hawk Clan sa Southern Heaven Territory ay isa lamang 10 Direction Celestial King. Napakahirap para sa isang superior King Grade Celestial Beast na makalusot at maging isang Celestial Lord. Sa katunayan, sa Southern Heaven Territory, iisa lamang ang Purple-eyed Black Hawk na naging Celestial Lord. Bagamat wala sa Black Hawk Clan ang Purple-eyed Black Hawk na ito, higit sa lahat dahil sa kanyang impluensya kaya umunlad ang angkan sa Southern Heaven Territory. Sabi ni Jovan. Nagagawa pa ring umunlad ang Black Hawk Clan sa Southern Heaven Territory kahit na wala sa Black Hawk Clan ang Purple-eyed Black Hawk. Dahil ba talaga ito sa isa siyang Celestial Lord? Medyo nag-aalinlangan si Alvin. Para bang nababasa niya ang nasa isip ni Alvin, sinabi ni Jovan, tama ka. Ang Purple-eyed Black Hawk ay isa lamang sa one basic Celestial Lord. Imposible para sa kanya na protektahan ang Black Hawk Clan sa Southern Heaven Territory gamit lamang ang ganoong antas ng lakas. Kung gayon, ano ang dahilan? Tanong ni Alvin. Dahil ang Purple-eyed Black Hawk na iyon ay ang kabayo ng Southern Heaven Celestial Lord. Dahan daw ang sabi ni Jovan. Parang pagsabog ang bawat salita ni Jovan sa pandinig ni Alvin. Nabigla siya. Ang Purple-eyed Black Hawk na iyon ay ang kabayo ng Southern Heaven Celestial Lord. Kailangang malaman ng isa na ang Southern Heaven Celestial Lord ang tanging titled Celestial Lord sa Southern Heaven Territory. Siya ang naghahari sa Southern Heaven Territory.
Dadalhin ang dugo sa mga ilog at milyon-milyon ang mamamatay sa isang utos lamang mula sa Southern Heaven Celestial Lord. Ang ibang mga Celestial Lord ay walang kapantay para sa kanya. Hindi nakakapagtaka. Sa wakas ay natanto ni Alvin. Bilang kabayo ng Southern Heaven Celestial Lord, hindi nakakapagtaka na walang nang-ahas na hominin ang Black Hawk Clan. Sa katunayan, hindi gaanong mapanganib na masaktan ang Flying Tiger Clan kaysa sa Black Hawk Clan. Bulong ni Alvin. Tama. Tumanggaw si Jovan. Dahil sa impormasyong ito, sa wakas ay nalaman ni Alvin kung bakit ang Flying Tiger Clan at Black Hawk Clan ay mga puwersang dapat isaalang-alang. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Jovan, umupo siya nang nakakross ang mga paa pagkatapos ilabas ang kanyang kilalang Celestial Peel Cauldron upang magsanay ng alchemy. Kay Kuya Darfield. Mahusay ka ba sa alchemy? Tanong ni Jovan na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha nang makita niyang magpipino na si Alvin ng mga tableta. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ni Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage, at Glade. Natural lang na hindi nagulat si Lambert dahil alam niyang si Alvin ay isang mahusay at kilalang celestial alchemist. Gayunpaman, nagulat din siya ng unang beses na nakita niya si Alvin na madaling pinino ang kilalang celestial peel, ang overarching heaven peel. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Jovan at Philemon, si Glade, itinapon ni Alvin ang mga halamang gamot sa kanyang kamay sa kaldero at sinimulang pinuhin ang mga tableta. Inabot siya ng kalahating oras bago initin ang kaldero. Lumingon lang si Matandang Mo para tingnan kung tapos na si Alvin sa pagpino ng mga tableta. Swoosh! Swoosh! Isang dosenang tableta ang lumabas mula sa kaldero papunta sa kamay ni Alvin. Nanlaki ang mga mata ni Jovan, Philemon, at Glade sa gulat. Gulat na bulalas ni Old Mo, overarching heaven peels. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong matagumpay na nakapagpino ng napakaraming tableta ng sabay-sabay at sa napakaikling panahon. Sa katunayan, wala sa mga kataas-taasang Duke-grade celestial alchemists na nakilala niya ang makakapantay sa kakayahan ni Alvin sa alchemy. Napakaraming overarching heaven peels. Ang binata na ito. Tunay siyang kahanga-hanga. Nang makabawi sina Philemon at Glade sa kanilang katinoan, nagpalitan sila ng tingin. Nakita nila ang gulat at kawalan ng paniniwala sa mga mata ng isa't isa. Kapatid na Darfield. Nagbabalak kang pinuhin ang profound golden peel, hindi ba? Tanong ni Jovan sabay lagok. Base sa bilis at antas ng tagumpay ni Alvin noong pinino niya ang overarching heaven peels kanina, tila isa siyang, kahit papaano, isang Supreme King grade celestial alchemist. Oo. Tumanggaw si Alvin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jovan. Nanlaki rin ang mga mata ni Philemon. Noong una, nang sabihin sa kanya ng emperador ng supporting Fall Nation ang tungkol sa pagnanais ni Alvin na makuha ang Golden Nemetode para sa Profound Golden Peel, inakala niyang nakahanap na si Alvin ng isang Supreme King grade celestial alchemist para tulungan siyang pinuhin ang peel. Hindi naman madaling pinuhin ang Profound Golden Peel. Kailangang maging isang Supreme King grade celestial alchemist ang isa, kahit papaano, para matagumpay na mapino ang Profound Golden Peel. Nako! Talaga bang pipinuhin mo ang Profound Golden Peel? Hindi biro ang pagpipino ng Profound Golden Peel. Tumingin si Glade kay Alvin at sinabi sa malalim na boses, huwag mong kalimutan, ang mga Golden Nemetode na ibebenta sa Solitary Nation ay magkakahalaga ng maraming celestial crystals. Malaking kawalan ito para sa lahat kung hindi mo pipinuhin ang Profound Golden Peel. Alam ko. Tumanggaw si Alvin. Ikaw. Bago pa matapos magsalita si Glade, sumingit si Philemon ng may nagniningning na mga mata, Little Alvin, gaano ka kaitiwala sa matagumpay na pagpino ng Profound Golden Peel? Mahigit 70% akong sigurado, buong kumpiyansang sagot ni Alvin. Mahigit sa 70%. Nabigla sina Glade at Jovan sa mga sinabi ni Alvin. Totoo ito lalo na kay Glade. Hindi pa rin siya makapaniwala. Bahagyang sumimangot ang mukha niya nang sabihin niya, binata, seryosong bagay ito. Hindi ito ang tamang panahon para magyabang. Tio Bale, hindi ako basta-basta magsasalita kung hindi ako kumpiyansa, sabi ni Alvin habang sinasalubong niya ang mga mata ni Glade.
Sige. Inaabangan ko na yan. Dahil hindi mapigilan ni Glade ang sarili niya, naghintay na lang siya at tumingin. Little Alvin, dahil tiwala ka na matagumpay mong mapipino ang profound golden peel. Kung makukuha natin ang 2 golden nematodes sa subasta, magpino ka ng 2 profound golden peels. Maaari mong itago ang isa para sa iyong sariling gamit at ibenta ang isa pa sa Moran Nation o sa Eastming Nation. Sa oras na iyon, maaari mo itong ibenta sa pinakamataas na bidder. Tuwang-tuwa na sabi ni Philemon. Para bang nakikita na niya si Alvin na matagumpay na mapipino ang profound golden peel. Ang profound golden peel ay espesyal sa mga kilalang celestial peels dahil anuman ang antas ng isang celestial alchemist, isang tableta lamang ang maaaring pinuhin sa bawat pagkakataon. Gobernador Hamilton. Sabi ni Alvin bago niya itinama ang sarili nang makita ang hindi pagkasya ni Philemon. Tio Hamilton. Bagamat magandang ideya iyon, isa lang ang mayroon ako, profound spirit flower. Ibinigay ito sa akin ng emperador. Kung gusto kong pinuhin ang pangalawang profound golden peel, kakailanganin ko ng isa pang profound spirit flower. Isang mapait na ngiti ang makikita sa kanyang mukha nang magsalita siya. Ang golden nematode at ang profound spirit flower ang mga pangunahing sangkap sa pagpino ng profound golden peel. Kung ikukumpara sa iba pang mga sangkap na madaling mahanap at mura, ang 2 sangkap na ito ay napakabihirang makuha. Tumawa si Philemon habang itinataas ang kanyang kamay at sinabing, naisip ko rin yan. Hindi ba't nagkataon lang na may dala akong profound spirit flower? 2,956. 10 araw ang lumipas. Isang lungsod na halos kasing laki ng kabisera ng supporting Fall Nation ang lumitaw sa harap ni Alvin matapos bumagal si Old Mo. Kung hindi, imposibleng makita niya ng malinaw ang kanyang paligid. Nakarating na tayo sa kabisera ng Solitary Nation. Ang subasta ng imperyo ay nakatakdang mangyari sa loob ng 5 araw. Samantala, ang pamilyang imperial ng Solitary Nation ay magbibigay sa atin ng matutuluyan sa palasyo ng imperyo, sabi ni Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage City, pagpasok pa lang nila sa kabisera ng Solitary Nation. Ang kabisera ng Solitary Nation ay katulad ng kabisera ng Supporting Fall Nation. Ito ay isang malaki at masiglang lungsod. Bago pumasok sa kabisera, si Old Mo ay bumalik sa kanyang anyong tao. Isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Pinangunahan ni Philemon ang grupo sa mga abalang kalye ng kabisera hanggang sa pasukan ng Imperial Palace ng Solitary Nation. Ako si Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage City sa Supporting Fall Nation. Nandito kami para lumahok sa subasta ng imperyo na gaganapin sa loob ng 5 araw, sabi ni Philemon sa mga gwardya ng imperyo na nagbabantay sa palasyo. Maya-maya pa ay may lumabas na isang lalaki para salubungin sila. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot na pilak na baluti ang sumalubong kay Philemon. Siya ay kasing tangkad at kasing masikip ni Glade. Gobernador ng lungsod Hamilton, ikaw talaga iyan. 10 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Commander Gibson, isang karangalan para sa iyo na pumunta at salubungin kami. Sabi ni Philemon habang pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Nandito rin ba si matandang Mo? Ngumiti si Commander Gibson at mabilis na yumuko, bahagyang naagaw ang atensyon ni matandang Mo na nakatayo sa likuran ni Philemon. Halata na alam niyang si matandang Mo ay isang pangunahing hari sa langit. Bago sumagot si Old Mo, sinabi ni Glade nang may malawak na ngiti sa kanyang mukha, Fulton Gibson, tabla tayo noong labanan natin 10 taon na ang nakalilipas. Kailangan nating lumaban muli sa pagkakataong ito. Glade, tabla lang tayo dahil pareho tayong naglalako. Sa isang seryosong laban, siguradong wala akong laban sa'yo kung babalik ka sa tunay mong anyo. Sabi ni Fulton Gibson nang may ngiti sa labi nang marinig niya ang mga sinabi ni Glade. Alam mo ba yan? Pero, 10 taon na ang nakalipas. Sigurado akong malaki na ang improvement mo. Bihira na tayong magkita. Ngayong nandito na ako, dapat kang maglaan ng oras para sa isang round ng labanan kasama ako. Sabi ni Glade habang kinakagat ang kanyang mga buko-buko. Halatang nabuhay ang kanyang fighting spirit.
Kung mapipilit ka, magkakaroon tayo ng labanan sa labas ng lungsod pagkatapos ng subasta ng imperyo. Maaari kang lumaban sa iyong tunay na anyo ng walang pagpipigil. Lumiwanag ang mga mata ni Fulton Gibson. Malinaw na sabik din siyang makipaglaban kay Glade. Magaling. Malaki na siguro ang improvement mo. Kung hindi mo ako hihilinging lumaban sa tunay kong anyo, sabi ni Glade matapos siyang tumawa ng malakas. Mas lalong lumakas ang kanyang fighting spirit dahil sa mga salitang ito. Maaari niyong ituloy ang pag-uusap na ito pagkatapos ng subasta. Mabilis na pinutol ni Filemon ang usapan ng dalawa bago niya sinabi, Commander Gibson, ito ang pang-apat kong anak, si Jovan. Sa palagay ko ay nakilala mo na siya ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos, lumingon siya kay Alvin at sinabing, ito ang mabuting kaibigan ni Jovan, si Alvin. Ipinadala ako rito ng Emperor ng supporting Fall Nation upang makuha ang mga Golden Nemetode upang tulungan siyang makalusot at maging isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial. Matapos batiin si Jovan, ibinaling ni Fulton Gibson ang kanyang atensyon kay Alvin. Nanliit ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan niya si Alvin mula ulo hanggang paa. Ikaw si Alvin. Bilang mga kalapit na bansa, natural lamang para sa Solitary Nation na makatanggap ng balita tungkol sa henyo na lumitaw noong Southern Heaven Combat sa supporting Fall Nation. Ang henyong ito na wala pang 100 taong gulang ay tinalo si Jovan, ang batang Panginoon ng ari-arian ng gobernador ng lungsod sa Passage City, sa isang galaw lamang. Alam niya ang mataas na likas na talento at lakas ni Jovan, kaya naman, nagulat siya nang marinig niya ang isang taong wala pang 100 taong gulang na tinalo si Jovan sa isang galaw lamang. Sandali lang. Bago pa makasagot si Alvin, tumingin si Fulton Gibson kay Filemon at nagtanong, City Governor Hamilton, sinabi mo ba na nandito ka para kunin ang Golden Nemetode para tulungan siyang makalusot at maging isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial? Sinasabi mo ba na siya? Isa lamang siyang Heaven Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial. Isang ekspresyon ng kawalan ng paniniwala ang lumitaw sa kanyang mukha habang lumingon siya pabalik para tingnan muli si Alvin. Para bang nakakita siya ng isang halimaw. Isa pa bang napakalaking henyo ang binatang ito na nakaintindi rin sa kapangyarihan ng batas tulad ng henyong iyon mula sa East Ming Nation. Kung hindi, paano matatalo ng isang Heaven Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang si Jovan, isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial, sa isang suntok lang? Fulton Gibson? Gulat ka, di ba? Tumawa ng malakas si Glade nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Fulton Gibson. Sa nangungunang 9 na kandidato na napili mula sa Southern Heaven Combat sa Solitary Nation, naniniwala akong wala sa kanila ang kasing baliw ng binatilyong ito, di ba? Ngumisi si Fulton Gibson at malamig na sinabi, Glade, nabigla ako sa mahuhusay na binata na ito, hindi ikaw. Bakit ka ba napaka-proud? Pagkatapos, tumingin siya kay Filemon at sinabing, hindi nakakapagtaka na personal na pinangunahan ni Gobernador Hamilton ng lungsod ang grupo rito. Ang supporting Fall Nation ay nakahanap ng isang henyo na maihahambing sa henyo sa East Ming Nation. Gobernador Hamilton, matandang mo, batang Panginoon Darfield, Jovan, sumama kayo sa akin. Sinadya ni Fulton Gibson na hindi kasama si Glade. Ang Imperial Palace ng Solitary Nation ay ganap na pinalamutian ng ginto at mga batong hiyas. Ito ay isang malaking kaibahan sa simple at minimalistang konsepto ng Imperial Palace ng supporting Fall Nation. Pagpasok nila sa palasyo, nagkusa si Jovan na magpadala ng voice transmission kay Alvin upang ipaliwanag ang sitwasyon. Kapatid na Darfield, si Fulton Gibson ang commander ng Imperial Army ng Solitary Nation. Isa rin siyang makapangyarihang 10 Direction Celestial Duke. 10 taon na ang nakalilipas, ipinadala siya ng Emperor ng Solitary Nation sa Passage City para sa isang misyon. Doon niya nakilala ang aking ama at nagkaroon ng isang round ng labanan kay Tio Bale. Mahilig mag-asaran sina Fulton Gibson at Tio Bale. Ganito sila karaniwang nakikipag-ugnayan. Sa totoo lang, mayroon silang malapit na relasyon. Sa katunayan, mas maganda ang kanilang relasyon kaysa sa relasyon ni Tio Bale sa aking ama.
Masasabi ni Alvin na si Fulton Gibson ay malamang na isang 10 Direction Celestial Duke. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Fulton Gibson ang magiging commander ng Imperial Army ng Solitary Nation. Sa Supporting Fall Nation, dalawa lamang ang itinuturing ng Emperador ng Supporting Fall Nation bilang kanyang pinakamapagkakatiwalaang tauhan. Isa sa kanila ay si Philemon, at ang isa pa ay ang mailap na commander ng kanyang Imperial Army. Batay dito, napagpasyahan niya na si Fulton Gibson ay lubos ding pinagkakatiwalaan ng Emperador ng Solitary Nation. Sa kanilang paglalakbay, paminsan-minsan ay tinitingnan ni Fulton Gibson si Alvin sa kakaibang paraan. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Alvin. Di nagtagal, nakarating sila sa isang malawak na lugar na may 6 na patio. 3 patio ang nasa magkabilang gilid ng daan na magkakadikit. Gobernador Hamilton ng lungsod, mahaba ang paglalakbay mula sa Supporting Fall Nation. Magpahinga kayo ng maayos. Babalik ako sa loob ng 5 araw para ihatid kayong lahat sa auction center. Nagpaalam si Fulton Gibson at umalis pagkatapos niyang ipakita sa grupo ang kanilang pansamantalang tirahan. Ama! Gusto ko sanang ilibot si kapatid na Darfield sa West Lane Town. Okay lang ba sa iyo kung isama ko si lolo mo o si Tio Bale? Nakangiting tanong ni Jovan. Alam niyang kailangan nila ng magpoprotekta sa kanila para maiwasan ang hindi kanais-nais na gulo. Tutal, wala na sila sa Supporting Fall Nation. Bayan ng West Lane. May alam na tingin ni Philemon kay Jovan. Sa pagkakaalam ko, sikat ang bayan ng West Lane sa pagsusugal gamit ang bato. Dadalhin mo si Little Tian sa pagsusugal gamit ang bato, hindi ba? Napangiti si Jovan ng nahihiyang at hindi itinanggi ang sinabi ng kanyang ama. Sugal na bato. Nagulat si Alvin. May kinalaman din ba ang sugal na bato sa Devata Realms? Narinig na niya ang tungkol sa sugal na bato noong nabubuhay pa siya sa mundo. Tinitingnan ng mga tao ang mga bato gamit ang kanilang mga mata upang malaman kung alin ang naglalaman ng mahalagang jade. Iniisip ko kung ano ang pagkakaiba ng pagsusugal gamit ang bato sa Devata Realm at sa lupa. Naisip ni Alvin sa sarili. Philemon, sasama ako sa kanila. Nagboluntaryo si Glade na sumama kina Alvin at Philemon. 2,957. Ang West Lane Town sa kabisera ng Solitary Nation ay sikat sa pagsusugal gamit ang bato sa mga karatig bansa nito. Bagamat matatagpuan din ang pagsusugal gamit ang bato sa ibang mga bansa, hindi ito sineryoso tulad ng sa West Lane Town. Kapatid na Darfield, karamihan sa mga origin stone sa Supporting Fall Nation ay nagmula sa West Lane Town. Ang West Lane Town ang nagmamay-ari ng pinakamalaking stone gambling den sa katimugang rehiyon ng Profound Nether Mansion. Paliwanag ni Jovan habang palabas sila ng Imperial Palace ng Solitary Nation patungong West Lane Town. Mga origin stone. Tinaas ni Alvin ang isang kilay. May bahid ng kuryosidad na maririnig sa kanyang boses. Pinaghihinalaan niya na ang mga origin stone ay parang mga hilaw na batong jade sa lupa. Oo. Tumanggaw si Jovan. Ang mga origin stone ay parang mga fossil. Nababalutan ng mga ito ng mga patong ng dumi at alikabok at nagiging mga origin stone sa paglipas ng panahon. Kaya nilang harangan ang lahat ng banal na kamalayan. Kahit ang pinakamalakas na 10 Direction Celestial Emperor sa Devata Realms o ang mahiwagang titled Celestial Emperor sa Title Temple ay hindi kayang malampasan ang epekto ng mga origin stone. Gayunpaman, ang ibabaw ng mga origin stone ay napakahina kaya kahit ang pinakamahinang Great Overarching Golden Celestial ay kayang basagin ito para makuha ang nasa loob. Dahil hindi kayang imbestigahan ng isang tao kung ano ang nasa loob ng mga origin stone gamit ang banal na kamalayan, ang pagsusugal gamit ang bato ay naging isang kumikitang merkado sa Devata Realms, patuloy na paliwanag ni Jovan. Ang konsepto ng mga origin stone ay halos kapareho ng mga batong naglalaman ng mahahalagang hilaw na jade sa lupa. Sa lupa, ang mga batong may bahagyang kulay ng jade ay tataas ang halaga sa merkado dahil sa posibilidad na naglalaman ito ng hilaw na jade. Natural, may posibilidad na ang isang tao ay magkaroon lamang ng isang piraso ng walang kwentang bato.
Ang pagkakaiba ay ang mga origin stone sa Devata Realms ay maaaring naglalaman ng hindi kilalang kayamanan habang ang mga hilaw na jade stone sa lupa ay maaaring naglalaman ng hilaw na jade. Maraming iba't ibang laki ng mga origin stone. Ang mga nasira na nagpapakita ng laman ay hindi kwalipikadong gamitin para sa pagsusugal gamit ang bato dahil masusuri natin ito gamit ang ating banal na kamalayan. Sinisira nito ang layunin ng pagsusugal gamit ang bato, patuloy na sabi ni Jovan. Jovan, ano nga ba ang laman ng mga origin stone? Tanong ni Alvin na may pagtataka. Ang laman ng mga origin stone ay tiyak na napakahalaga para mapuko ang interes ni Jovan sa pagsusugal gamit ang bato. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang laman ng mga ito. Kapatid na Darfield. Alam mo ba kung saan nagmumula ang mga origin stone? Tanong ni Jovan. Base sa sinabi mo kanina, malamang na mga artifact na iyon mula pa noong unang panahon. Tutal, matagal ang fossilization, malakas na hinuha ni Alvin. Tama iyan. Sigurado akong alam mo na ang maliliit na mundong naiwan ng mga hari sa langit, mga panginoon sa langit, at mga emperador sa langit sa mga Devata Realm ay naglalaman ng kani-kanilang mga pamana. Sabi ni Jovan. Bahagyang tumanggaw si Alvin bilang tugon. Karaniwang alam na ang katatagan ng isang maliit na mundo ay lubos na nakasalalay sa cultivation base ng lumikha nito. Ang mga maliit na mundo na nilikha ng mga Celestial King ay hindi gaanong matatag kumpara sa mga nilikha ng mga Celestial Lord. Gayun din, ang mga nilikha ng mga Celestial Lord ay hindi gaanong matatag kumpara sa mga nilikha ng mga Celestial Emperor. Gayunpaman, gaano man sila katatag, ang mga ito ay magdudulot ng destabilisasyon sa paglipas ng panahon. Upang mapanatili itong matatag sa lahat ng oras, kailangan itong mapanatili. Halimbawa, ang Southern Heaven Ancient Realm sa Southern Heaven Territory ay nilikha ng isang titled Celestial Lord. Pagkatapos noon, maraming Southern Heaven Celestial Lord ang nagsikap na panatilihin itong matatag noon. Ang nagpapatangi rito ay, bukod sa mga kayamanang naroon na, pinuno rin ng mga Celestial Lord na iyon ang kaharian ng mas maraming kayamanan tulad ng mga Celestial Armas, mga halamang gamot, at mga Celestial Talisman. Kasabay nito, maglalagay din sila ng mga balakid at pagsubok sa kaharian. Sabi ni Jovan, ang mga Southern Heaven Celestial Lord ang namamahala sa mga Upper Realm sa Southern Heaven Ancient Realm habang ang mga ordinaryong Celestial Lords ang namamahala sa mga Middle Realm. Panghuli, ang mga Grade 6 Celestial Mansion sa Southern Heaven Territory ang namamahala sa mga Lower Realm. Ang Lower Realm na papasukin natin sa loob ng 4 na buwan ay pinapanatili ng Profound Nether Mansion. Patuloy na sinabi ni Jovan, hindi ako sigurado kung alam mo na mayroong 108 na mas mababang kaharian sa Southern Heaven Ancient Realm. Binabantayan sila ng 108 na Celestial Mansion sa Southern Heaven Territory ayon sa pagkakabanggit. Ang Profound Nether Mansion ay isa sa mga ito. Napangiti ng nahihiyang si Jovan habang huminto sandali. Alam kong marami itong kailangang unawain ngayon din. Malapit ko nang malaman ang pinagmula ng mga origin stone. Ayos lang. Marami akong natututunan. Bago ito, hindi ko alam na may 108 Lower Realm sa Southern Heaven Ancient Realm at 108 Grade 6 Celestial Mansion sa Southern Heaven Territory. Sa kabila ng kanyang kalmadong ekspresyon, gulat na gulat si Alvin. Batay sa mga salita ni Jovan, malinaw na mayroong libu-libong mga bansa na katulad ng Supporting Fall Nation at Solitary Nation sa ilalim ng Profound Nether Mansion pa lamang. Mayroong hindi bababa sa 1,000 bansa sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Nangangahulugan ito na dapat ay mayroong, hindi bababa sa, 100,000 bansa sa ilalim ng lahat ng 108 Grade 6 Celestial Mansions. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata habang iniisip ang kanyang sarili. Medyo nakaramdam siya ng kawalan ng halaga nang mapagtanto niya kung gaano kalawak ang isang Devata Realm. Ang Southern Heaven Territory na pinamumunuan ng isang titled Celestial Lord lamang ay may, hindi bababa sa, 100,000 bansa. Tiyak na marami pang mga lugar na katulad ng Southern Heaven Territory sa Spirit Overarching Heaven. Tutal, may mga powerhouse na mas malakas kaysa sa titled Celestial Lords tulad ng mga Celestial Emperor at titled Celestial Emperor.
Sa itaas ng mga titled Celestial Emperor ay ang Heavenly Emperor na namamahala sa buong spirit overarching heaven. Higit sa lahat, mayroong 81 Devata Realms. Sa sandaling ito, sinabi ni Jovan, tulad ng nabanggit ko kanina, ang Southern Heaven Ancient Realm, katulad ng lahat ng Little Worlds, ay nangangailangan ng mga Southern Heaven Celestial Lords upang mapanatili ang katatagan nito. Kung hindi, mawawala ang katatagan nito at kalaunan ay babagsak sa paglipas ng panahon. Sa kasamaang palad, hindi maraming powerhouse ang handang magsikap na patatagin ang Little Worlds. Kapag bumagsak ang isang Little World, lahat ng nasa loob nito, kasama na ang mga kayamanan, ay mahihila sa isang spatial turbulence bago sila magkalat sa lahat ng dako. Sa paglipas ng panahon, ang mga bagay na ito na nakakalat ay magiging mga origin stone. Gaya ng sinabi ko, ang ilan sa mga ito ay naglalaman ng kayamanan at ang ilan ay mga walang kwentang bato lamang. 2,958. Kahit sa Devata Realms, ang pagsusugal gamit ang bato ay parang pagsusugal lang sa mundo. Sa 10 sugarol, siyam ang matatalo. Karamihan sa mga origin stone sa merkado ng pagsusugal na bato ay walang kwenta. Bihira ang mga origin stone na may mga kayamanan. Dahil dito, kahit gaano kasikat ang pagsusugal na bato, kakaunti lamang ang mga taong maswerteng makakakuha ng mga origin stone na may mga kayamanan. Sigurado akong may mga taong nakakuha ng mahahalagang origin stone ngunit itinago ito bilang isang lihim. Tutal, maaaring makaakit ng gulo ang isang tao kung alam niyang mayroon siyang kayamanan, sabi ni Jovan. Di nagtagal, nakarating sila sa West Lane Town. Maraming tindahan ang nagbebenta ng mga magaspang na bato na may kakaibang mga hugis. Nagbebenta ba ng mga origin stone ang lahat ng tindahang ito? Tanong ni Alvin habang tinitingnan ang mga tindahan. Oo. Bahagyang tumango si Jovan bago niya inakay si Alvin papunta sa pinakamalaking tindahan sa kanilang paligid. Samantala, si Glade, na sumunod sa dalawa upang protektahan sila, ay nanatiling malayo. Alam niyang ayaw ni Jovan na may laging nakasunod sa kanya. Babantayan niya sila mula sa malayo at kikilos kung may maramdaman siyang mali. Gayunpaman, kung ang sitwasyon ay nangangailangan na isa lamang sa dalawang binata ang mailigtas niya, walang alinlangan na ililigtas niya si Jovan. Tutal, si Jovan ay anak ng kanyang kapatid na si Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage. Bukod dito, ilang beses nang nailigtas ni Philemon ang kanyang buhay noon. Kahit na ang kanyang buhay ang nakataya, hindi siya mag-aatubiling protektahan si Jovan. Pagbati, mahal naming mga panauhin. Nandito ba kayo para bumili ng mga origin stone? Isang nakangiting maayos ang pananamit na nasa katanghaliang gulang na sinalubong sina Alvin at Jovan pagkatapak pa lang nila sa tindahan. Tumingin si Jovan sa lalaking nasa katanghaliang gulang at nagtanong, marami kang koleksyon ng mga bato rito, maaari ka bang magrekomenda ng ilan sa amin? Ikinalulugod ko po, mahal naming mga panauhin. Inakay ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang dalawa papunta sa mesa sa harap na may nakadisplay na maraming origin stones. May ilang taong nakasuot ng parehong uniforme ng lalaking nasa katanghaliang gulang na malinaw na mga tindera na nagre-recommende rin ng mga origin stones sa ilang mga customer sa tindahan. Mahal na mga panauhin, ito ang table 36. Ang mga origin stone sa mesang ito ang pinakamura na mabibili sa tindahan dahil maliliit ang mga ito, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Mayroong hindi bababa sa 1,000 origin stone sa table 36. Ang pinakamalaking bato ay halos kasing laki ng kamao ng isang bagong silang na sanggol samantalang ang pinakamaliit ay bahagyang mas malaki kaysa sa isang spatial ring. Mura ang mga ito dahil halata namang wala silang malalaking kayamanan. Karaniwan silang naglalaman ng maliliit na bagay tulad ng mga singsing pangkalawakan. Gayunpaman, kung ikaw ay mapalad, maaaring naglalaman ang mga ito ng mga singsing pangkalawakan na dating pagmamayari ng mga hari sa kalangitan, mga panginoon sa kalangitan, o kahit mga emperador sa kalangitan. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Bakit hindi mo sabihin na kahit na naglalaman ang mga ito ng spatial rings, malamang na mababa ang kalidad ng mga ito na may walang kwentang basura?
May kamalayang tiningnan ni Jovan ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabi sa casual na tono, sa katunayan, sa 100 spatial rings na matatagpuan sa Origin Stones, mahirap makahanap ng isa na talagang naglalaman ng mga kayamanan. Mahal na panauhin, tunay kang maalam. Nahiya ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga salita ni Jovan, ngunit mabilis din siyang nakabawi mula sa kanyang pagkapahiya. Karamihan sa mga customer ay medyo madaling malinlang kaya madali para sa kanya na lokohin sila na bumili ng mga Origin Stone. Hindi na inabala ni Jovan ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Humarap siya kay Alvin at nakangiting nagtanong, "Kapatid na Darfield, gusto mo bang kumuha ng ilang Origin Stones para lang sa kasiyahan?" "Hindi ngayon." Umiling si Alvin. Mayroong kabuoang 36 na mesa sa tindahan. Batay sa mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ang table 36 ang may pinakamababang uri ng Origin Stone sa tindahan. Matapos itong mapatunayan mismo, naisip ni Alvin sa sarili, kamangha-mangha. Talagang hinaharangan ng mga Origin Stone na ito ang banal na kamalayan. Namamangha pa rin siya kahit alam niyang kayang harangan ng mga Origin Stone ang banal na kamalayan. Kahit ang dumi at alikabok sa Devata Realms ay mahalaga. Ang mga Origin Stone na ito ay kamangha-mangha. Tumingin si Alvin kay Jovan at sinabing, "Hindi ako interesado sa mga Origin Stone dito. Dama ko na tayo sa iba." Bahagyang tumango si Jovan bilang tugon bago niya sinabi sa lalaking nasa katanghaliang gulang, "Ipakita mo sa amin ang iba pang mga Origin Stone." Matapos ang ilang rekomendasyon, unti-unting naunawaan ni Alvin ang tungkol sa mga Origin Stone at sa merkado ng pagsusugal gamit ang bato. Sa pangkalahatan, mas malaki ang Origin Stone, mas mataas ang halaga nito. Ang mga Origin Stone na mukhang celestial weapons ay mas mahal dahil halos mahuhulaan ang laman nito batay sa hugis nito. Natural lamang, ang uri ng armas ay nanatiling misteryo hanggang sa mabasag ito. Sa sandaling ito, isang walang pakialam na boses ang umalangaw-ngaw mula sa isang sulok ng tindahan, na nakakuha ng atensyon ni Alvin. "Kukunin ko ang lahat ng mga Origin Stone na hugis espada." Isang binata na may walang pakialam na ekspresyon at nakasuot ng magagandang roba ang naglabas ng napakaraming kilalang celestial crystals. Binili niya ang lahat ng hugis espadang Origin Stone sa tindahan maliban sa 3 bato na halos kasing taas ng isang matanda. Bumibili siya, kahit man lang, ng 30 Origin Stones. Dapat ay nagkakahalaga ang mga ito ng humigit kumulang 30,000 prominenteng celestial crystals, tama ba? Mukhang hindi siya isang ordinaryong tao, sabi ni Jovan habang nakatingin sa isang matandang lalaki na nakasunod sa binata. Mahal na panauhin, siya si Cameron, ang batang Panginoon ng Hidden Sword City. Siya rin ang nag-iisang anak ng gobernador ng lungsod ng Hidden Sword City, mahinang tugon ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga salita ni Jovan. Ang batang Panginoon ng Hidden Sword City. Tinaas ni Jovan ang kanyang noo at bamulong, hindi nakakapagtaka na binibili niya ang lahat ng hugis espadang Origin Stones. Ang mga direktang inapo ng gobernador ng lungsod ng Hidden Sword City ay mga Sword Celestial. Pumutok. Pagkatapos magsalita ni Jovan, nabasag ni Cameron Han ang isa sa mga Origin Stone na hugis espada. Isang itim na espada ang lumitaw habang ang Origin Stone ay nagkapira-piraso. Isang kilalang celestial sword. Sayang naman, buntong hininga ng nasa katanghaliang gulang. Ang isang hugis espadang Origin Stone ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000 prominenteng celestial crystals. Sa presyong iyan, matatalo pa rin ang isang tao kung makakakuha siya ng Doge-grade celestial sword. Tutal, ang isang Doge-grade celestial sword ay nagkakahalaga lamang ng 10 hanggang 30 prominenteng celestial crystals, depende sa kalidad nito, sabi ni Jovan. Patuloy na binubuksan ni Cameron ang mga Origin Stone na hugis espada. Hindi nagtagal ay nakabukas na siya ng humigit kumulang 20 Origin Stone na hugis espada. Sa ngayon, nakakuha na siya ng 2 Doge-grade celestial swords, at ang iba ay mga pangkaraniwan lamang na celestial swords. Isang maliit na grupo ng mga manunood ang nagmasid kay Cameron ng may pagkamangha. Naiinggit sila sa matapang niyang pagsusugal at sa casual niyang paggastos ng napakaraming celestial crystals dahil sa kanyang kayamanan. Napakalaking kawalan.
20,000 prominenteng celestial crystals ang nasayang sa isang kisap mata lamang. Aba! Kailangan mong sumugal pagdating sa sugal na bato. 20,000 kilalang celestial crystals ang nawala lahat sa isang segundo. Hindi makakapagsugal ng ganito katapang ang mga ordinaryong tao. Mukhang walang pakialam si Young Master Han. Talagang may ugali siya ng isang anak ng gobernador ng lungsod. Gaya ng kasabihan, hindi manggang anak ng aso ang isang tigre. Dapat ipagmalaki siya ng kanyang ama. Pumutok. Binasag ni Cameron ang isa pang origin stone, at ibinunyag ang isang espada na may berdeng liwanag. Isang King Grade Celestial Sword. Mabilis na natukoy ni Alvin ang espada. Hindi niya inaasahan na makakakuha si Cameron ng isang King Grade Celestial Sword. Bigla na lang nagbago ang sitwasyon. Sa ngayon, hindi na natatalo si Cameron. Kung tutuusin, ang isang King Grade Celestial Sword ay nagkakahalaga ng, kahit man lang, ng 100,000 prominenteng celestial crystals. 2,959. Natural, mas mataas ang halaga ng isang celestial weapon kung mas mataas ang grado nito. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa halaga sa pagitan ng 2 grado ng celestial weapon na mas mababa sa King Grade ay hindi hihigit sa 10,000 celestial crystals. Halimbawa, ang isang Duke Grade Celestial Weapon ay karaniwang nagkakahalaga ng 1,000 katamtamang Celestial Crystals o 10 kilalang Celestial Crystals samantalang ang isang kilalang Celestial Weapon ay karaniwang nagkakahalaga ng 10 katamtamang Celestial Crystals. Isang pagkakaiba na 100 beses ang halaga. Sa kabilang banda, ang King Grade Celestial Weapons ay 10,000 beses na mas mahalaga kaysa sa Duke Grade Celestial Weapons. Walang sino man sa matinong pag-iisip ang handang ipagpalit ang isang King Grade Celestial Weapon para sa 10,000 Duke Grade Celestial Weapons. Isa itong King Grade Celestial Sword. Sus Mariosep. Nakakuha si Young Master Han ng King Grade Celestial Sword. Ang isang King Grade Celestial Weapon ay katumbas ng hindi bababa sa 100,000 prominenteng Celestial Crystals. Si Young Master Han ang nanalo sa pagkakataong ito. Kanina, ikinalulungkot namin ang pagkawala niya ng libu-libong kilalang celestial crystals. Sa isang kisap mata lang, nanalo na siya ng kahit 100,000 kilalang celestial crystals. Natural lang na nakuha ni Cameron, ang batang Panginoon ng Hidden Sword City, ang atensyon ng lahat nang makuha niya ang King Grade Celestial Sword. Maging ang mga dumadaan sa labas ng tindahan ay naakit sa kaguluhan. Sa sandaling ito, isang maliit na grupo ng mga tao ang nabuo sa labas ng tindahan. Ang mga taong ito ay nakatingin kay Cameron ng may inggit. Binabati kita, Young Master Han, sa pagkakaroon mo ng King Grade Celestial Sword. Binati ng tindera si Cameron. Hindi sulit ang pagbati. Ang King Grade Celestial Sword na ito ay nakapagpagasto sa akin ng, kahit man lang, ng 150,000 prominenteng celestial crystals. Kung pagbabatayan ang kalidad nito, ang espadang ito ay nagkakahalaga ng 130,000 o 140,000 prominenteng celestial crystals. Nawalan pa rin ako ng 10,000 prominenteng celestial crystals. Ibabalik ko sa iyo ang natitirang origin stones. Kahit man lang, makakabawi ako, sabi ni Cameron, habang inilalagay muli ang natitirang hindi pa nabubuksang hugis espadang origin stone sa mesa. Sa Devata Realms, kung hindi bubuksan ang mga origin stone, malaya ang mga tao na ibalik ang mga ito hanggat hindi pa sila lumalabas ng tindahan. Ito ay naaangkop sa lahat ng tindahan ng gambling stones. Matapos itabi ang King Grade Celestial Sword, agad na umalis ng tindahan si Cameron at ang kanyang mga tagasunod. Ang mga nanood na nagtipon sa pasukan ng tindahan ay natural na naghiwa-hiwalay upang magbigay daan para kay Cameron at sa kanyang tauhan. Di nagtagal, nawala na sa paningin ng lahat si Cameron at ang kanyang tauhan, at ang mga nanood ay nagsimulang mag-usap ng masinsinan. Hindi ka panipaniwala. Ang Young Master ng Hidden Sword City ay nakakuha ng King Grade Celestial Weapon mula sa tindahang ito. Ang mga direktang inapo ng gobernador ng lungsod ng Hidden Sword City ay mga Sword Celestial. Ang gobernador ng lungsod ay may ilang King Grade Celestial Weapons, ngunit 2 lamang sa mga ito ang King Grade Celestial Swords. Ang isa ay nasa kanyang kamay, at ang isa ay nasa hukbo ng commander ng Hidden Sword City.
Sa makatuwid, Young Master, palagi siyang walang King Grade Celestial Sword. Ang mga King Grade Celestial Sword ay paminsan-minsang matatagpuan sa black market, ngunit halos agad itong nauubos. Sa Devata Realms, ang mga espada ay isang napakapopular na pagpipilian ng armas kaya mahirap para kay Young Master Han na makakuha ng King Grade Celestial Sword kahit na kaya niya itong bilhin. Nagkakahalaga siya ng 130,000 hanggang 140,000 prominenteng Celestial Crystals para lang makakuha ng King Grade Celestial Sword na may katulad na halaga. Mukhang break-even lang ang natamo niya, pero kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko malaki ang kinita niya. Karapat-dapat lang sa kanya yan. Walang ordinaryong tao ang mangangahas na sumugal ng ganito katapang tulad niya. Base sa narinig ko, ang gobernador ng lungsod ng Hidden Sword City ay nagbigay sa kanya ng hindi bababa sa 200,000 prominenteng Celestial Crystals para makakuha ng King Grade Celestial Sword. Hangang-hanga rin si Alvin sa katapangan at swerte ni Cameron. Tutal, hindi lahat ay makakakuha ng King Grade Celestial Weapon sa pamamagitan ng pagsusugal gamit ang bato kahit pa mayroon silang 200,000 prominenteng Celestial Crystals na magagastos. Ang batang Panginoon ng Hidden Sword City ay matapang at determinado. Tiyak na magiging kasing tagumpay siya ng kanyang ama sa hinaharap, buntong hininga ni Jovan. Ang Hidden Sword City ay isa sa mga nangungunang lungsod sa ilalim ng Solitary Nation. Ang gobernador ng lungsod nito ay isa rin sa pinakamalakas na Celestial Duke sa bansa. Hindi nagtagal pagkaalis ni Cameron, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga nanood. Di nagtagal, bumalik sa katahimikan ang tindahan. Nagpatuloy sina Alvin at Jovan sa pagtingin sa mga Origin Stone sa tindahan. Sa panahong iyon, si Jovan ay bumili ng ilang Origin Stone ng biglaan. Sayang, wala nang kwenta ang laman nito. Bakit hindi mo kunin ang mga Origin Stone na ibinalik ng Young Master ng Hidden Sword City? Sino ang nakakaalam na baka makakuha ka ng isang bagay na mahalaga? Mungkahi ni Alvin, umiiling habang tinitingnan ang mga walang kwentang bagay na nakuha ni Jovan. Pagkatapos, pabiro niyang sinabi, kung talagang makakakuha ka ng isang bagay na mahalaga, tiyak na magsisisi ang batang master kung malalaman niya. Bahagyang natawa at umiling ang nasa katanghaliang gulang nang marinig ang biro ni Alvin. Kapatid na Darfield, may punto ka. Kukunin ko ang natitirang Origin Stones na ibinalik ng Young Master ng Hidden Sword City. May 13 Origin Stones, di ba? Kukunin ko lahat. Jovan. Nagbibiro lang ako. Bakit mo ba sineseryoso? Natigilan si Alvin. Ang 13 hugis espadang Origin Stones ay katumbas ng 13,000 prominenteng Celestial Crystals. Kapatid na Darfield, ang pagsusugal gamit ang bato ay isang laro lamang. Basta't nag-e-enjoy ako, ayos lang, nakangiting sabi ni Jovan. Malinaw na determinado siyang ituloy ang kusang mungkahi ni Alvin. Humarap siya sa lalaking nasa katanghaliang gulang at inihagis ang isang special ring sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Mayroong 13,000 kilalang Celestial Crystals doon. Sige at bilangin mo sila. Kung walang problema, dalhin mo sa akin ang mga Origin Stones. Ito. Sandaling natigilan ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Isang ekspresyon ng tuwa ang bumalatay sa kanyang mukha nang makabawi siya ng katinoan. Hindi niya inaasahan na ang isang hindi kilalang customer ay bibili ng 13,000 prominenteng Celestial Crystals na nagkakahalaga ng Origin Stones nang walang pag-aalinlangan. Mahal na panauhin, dadalhin ko agad sa inyo ang mga Origin Stones. Habang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay papunta para kunin ang mga Origin Stone, ang ibang mga tindera ay tumingin sa kanya ng may inggit. Jovan. Iyan ay nagkakahalaga ng 13,000 na prominenteng Celestial Crystals. Umiling si Alvin ng may pagtutol. Pakiramdam niya ay masyadong pabago bago si Jovan. Katuwaan lang yan, huwag kang mag-alala. Maganda sana kung makakakuha talaga ako ng isang bagay na mahalaga, pero kahit hindi, masaya pa rin, nakangiting sabi ni Jovan. Sa sandaling ito, nakapagbukas na si Jovan ng 5 Origin Stone. Ang pinakamahusay na nakuha niya sa ngayon ay isang Duke Grade Celestial Sword.
Nagsimulang mag-usap muli ang mga customer sa tindahan habang pinapanood nila si Jovan na binubuksan ang isang origin stone pagkatapos ng isa pa. Siguro mayaman ang binata na ito. Gumastos na siya ng hindi bababa sa 10,000 prominenteng celestial crystal sa mga origin stone para lang sa kasiyahan. Siguradong mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Hindi ko pa siya nakikita noon. Baka galing siya sa ibang bansa. Ilang araw na lang magsisimula na ang subasta ng imperyo. Maraming tao mula sa ibang bansa ang nakarating na sa ating kabisera. Marahil. Sa solitary nation, walang gaanong taong kasing yaman niya. Sa sandaling ito, ibinigay ni Jovan ang natitirang mga origin stone kay Alvin at sinabing, mukhang hindi maganda ang swerte ko sa ngayon. May 3 origin stone pa akong natitira. Kapatid na Darfield, bakit hindi mo ako tulungang buksan ang mga ito? Jovan, sa tingin ko ay hindi ako mas maswerte kaysa sa iyo. Sana ay hindi mo ako masisisi kung walang anumang mahalaga. Nakangiting sagot ni Alvin. Kapatid na Darfield, magiging kahanga pa rin ito kahit na makakuha ka ng isang sinaunang celestial sword, pabirong sabi ni Jovan. Sino ang nakakaalam? Baka makakuha lang ako ng isang primitive celestial siu. Natigilan si Alvin sa pagsasalita. Nakabukas na siya ng isang origin stone, at nakita ang isang pangkaraniwang celestial sword. Tingnan mo. Isa itong pangkaraniwang celestial sword. Natawa si Jovan nang makita niya ito. Pumutok. Patuloy na binuksan ni Alvin ang pangalawang origin stone. Isang sinag ng liwanag ang sumilay pagkabukas niya ng origin stone. Isang mapang-ipang enerhiya ang agad na bumalot sa tindahan. Natigilan ng mga tao sa tindahan nang makita nila ang laman ng origin stone. Isang espada na celestial na grado ng hari. 2,960. Swoosh! 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 Ilang sandali pang sumirit ang espadang key sa loob ng tindahan. Lumabas sila mula sa kalahating bukas na origin stone na kumikinang na may mahiwagang liwanag sa kamay ni Alvin. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naglalaho ang liwanag kasabay ng espadang chi na lumabas mula sa hugis espadang origin stone. Malinaw na ipinahiwatig ng mga naunang pinomeno kung gaano katangi-tangi ang nilalaman. Walang dod ang mas mahalaga ang nilalaman kaysa sa king-grade celestial weapon na natanggap ni Cameron kanina. Lahat ng tao sa tindahan, maliban kay Alvin na unang nakabawi ng katinoan, ay labis na nagulat. Nanlaki ang kanilang mga mata, at nakanganga ang kanilang mga bibig. Medyo matagal bago sila nakabawi ng katinoan. Mabilis na nakabawi si Alvin dahil ang aura ng kalahating bukas na origin stone ay katulad ng 3 royal grade celestial weapons na hawak niya. Sa kasalukuyan, mayroon siyang isang consumable royal grade celestial weapon at 2 ordinaryong royal grade celestial weapons. Ang 2 ordinaryong royal grade celestial weapons ay hindi sa kanya. Pansamantala lamang niya itong hawak. Ang 2 royal grade celestial weapons ay ang Mystical Yi 9 Water Chestnut Ring at ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring. Ang mga ito ay pagmamayari ng misteryosong binata na may apelyidong Pemberton. Samantala, nakuha niya ang consumable royal grade celestial weapon noong 6 Southeastern Regions Alchemist Conference sa mga hangganan. Ang nauubos na royal grade celestial weapon ay may 3 gamit, at nagamit na niya ito ng 1 beses kaya 2 gamit na lang ang natitira sa kanya. Kapag naubos na ito, mawawalan na ng silbi ang nauubos na royal grade celestial weapon. Ang laking aura. Pwede ba itong royal grade celestial sword? Sa wakas ay nakabawi na si Jovan sa kanyang katinoan. Bahid ng gulat at kawalan ng paniniwala ang makikita pa rin sa kanyang mukha nang makita niya ang kalahating bukas na origin stone sa mga kamay ni Alvin. Sa sandaling ito, ang hawakan ng espada at bahagi ng talim ay makikita mula sa kalahating bukas na origin stone. Ito ay isang esmeralda na espada na tila gawa sa ink jade. Maraming maliliit na inscription ang makikita mula sa kung ano ang nakalantad sa espada. Sa mga inscription, may mga nakasulat na kursibo. Mukhang luma na ang mga ito. Bukod doon, isang pulang dugong linya ang tumatakbo sa gitna ng talim ng espada. Ito ay pumipintig at tila walang tigil na dumadaloy ang dugo dito.
Hinawakan ni Alvin ang hawakan ng espada at gumamit ng kaunting puwersa at binasag ang natitirang origin stone na nakabalot sa espada. Sa loob lamang ng isang iglap, isang esmeralda na espada na may pulang dugong linya na tumatakbo pababa sa talim ang ganap na nabunyag. Sa oras na ito, ang mahiwagang liwanag ay naglaho ng walang bakas, na nagmukhang isang ordinaryong espada ang espada. Gayunpaman, ang mahiwagang liwanag at sword chi na lumitaw ng bahagyang nakabukas ang origin stone ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa isipan ng lahat. Kung mayroon mang sumusuri gamit ang kanilang banal na kamalayan sa sandaling ito, mararamdaman nila kung gaano ito kapambihira kumpara sa isang king-grade celestial weapon. Naghiyawan ng mga nanood nang makabawi sila ng katinoan. Bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang hindi pagkapaniwala. Isang Royal Grade Celestial Sword. Isa itong Royal Grade Celestial Sword. Sus Mariosep. Hindi ko inakalang ganito pala ako kaswerte na makakita ng isang Royal Grade Celestial Sword gamit ang sarili kong mga mata. Ang huling pagkakataon na nagkaroon ng Royal Grade Celestial Weapon sa ating solitary nation ay tila mga 1,300 taon na ang nakalilipas, hindi ba? Isa talaga itong Royal Grade Celestial Sword. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Jovan na may balak pumatay habang nililibot niya ang kanyang paningin. Isa lang ang nasa isip niya sa sandaling ito, patayin ang lahat ng tao sa tindahan para maiwasan ang pagkalat ng balita na nakakuha siya ng Royal Grade Celestial Sword. Nako, masyadong mabagal si Jovan. Isang matandang lalaking may puting balbas, ang taong namamahala sa tindahan, ang nagpadala na ng Communication Celestial Talisman nang makabawi siya ng kanyang katinoan. Ang Communication Celestial Talisman na ginamit niya ay may marka ng kanyang kaluluwa. Hindi ito mapigilan. Kasabay nito, lumabas ang matandang lalaking may puting balbas mula sa pinakamalalim na bahagi ng tindahan patungo kay Jovan. Nakita niya ang nangyari kanina kaya alam niyang ang Royal Grade Celestial Sword ay kay Jovan. Sabi niya, mahal na panauhin. Ang aming tindahan ay handang bumili ng espadang ito sa halagang 10 milyong kilalang celestial crystals. 10 milyong kilalang celestial crystals. Nang marinig iyon, lahat ng tao sa tindahan ay nakatitig sa matanda na parang isa itong tanga. Nababaliw na ba siya? Pinag-uusapan nila ang isang Royal Grade Celestial Sword. Gusto niya itong bilhin sa halagang 10 milyong kilalang celestial crystals. Isang biro. 10 milyong kilalang celestial crystals. Natawa si Jovan, na natigilan sa alok ng matanda, nang makabawi sa kanyang katinoan. Matanda, sa tingin mo ba ay isa akong mapangahas at inosenteng binata? Kahit ang pinakamababang presyo para sa isang Royal Grade Celestial Weapon sa Profound Nether Mansion ay nagsisimula sa 1 bilyong kilalang celestial crystals kung hindi ako nagkakamali. Ngumisi siya bago nagpatuloy sa pagsasalita, kahit na noon, karamihan sa mga tao ay hindi magbebenta ng kanilang Royal Grade Celestial Weapons para sa 1 bilyong kilalang celestial crystals kung mayroon sila nito. Bagamat maraming tao ang handang magbayad ng napakamahal na presyo para sa isang Royal Grade Celestial Weapon, walang sinuman sa Southern Heaven Territory na nagmamay-ari ng Royal Grade Celestial Weapons ang handang ibenta ang mga ito. Nagalok ang mga tao ng hanggang 10,000 beses na mas mahal kaysa sa isang normal na King Grade Celestial Weapon para sa isang Royal Grade Celestial Weapon. Ang presyo ng isang Royal Grade Celestial Weapon ay eksaktong 10,000 beses din ng isang King Grade Celestial Weapon. Tama. Sa tingin ba niya talaga ay wala silang karanasan? Sa pagkakaalam ko, ang tindahang ito ay pagmamay-ari ng ika-9 na prinsipe ng ating nag-iisang bansa. Ang ika-9 na prinsipe ang pinakamapag-isip negosyo sa lahat ng prinsipe. Mukhang pinipilit ng tindero ang mga binata na ibenta ang Royal Grade Celestial Sword na nakuha nila mula sa Origin Stone. Kung ito ang gusto ng ika-9 na prinsipe, natatakot akong mahihirapan ang mga kabataang ito na hawakan ang Royal Grade Celestial Sword. Tutal, ang ika-9 na prinsipe ay may suporta ng emperador. Tulad ng kasabihan, ang isang bihirang kayamanan ay magdudulot ng kulungan sa may-ari nito. Umiling ang mga customer sa tindahan habang nakatingin kina Alvin at Jovan. Base sa kanilang pag-uusap, malinaw na inakala nilang mapipilitin ang dalawa na ibenta ang Royal Grade Celestial Sword sa napakababang presyo. Sa sandaling ito, BAM!
Umalangaw-ngaw sa ere ang mabibigat na yabag, at di nagtagal, isang matangkad at maskuladong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting roba ang pumasok sa tindahan. Mahal na panauhin, isasara na namin ang aming tindahan ngayon. Pakibisita po ang iba pang mga tindahan sa West Lane Town. Hindi napigilan ng matandang lalaking may puting balbas ang pagkunot ng noo nang makita niyang may ibang taong papasok sa tindahan. Pagkatapos, humarap siya sa mga tindera na nakatayo sa gilid at sumigaw, "Kayong lahat. Samahan ninyo palabas ang customer na ito, at isara ninyo ang tindahan. Sarado na ang aming tindahan ngayon." Alam ng matanda na mas mabuti kung mas kaunti ang nakakaalam tungkol sa Royal Grade Celestial Weapon. Nakatanggap na siya ng tugon mula sa ika-9 na prinsipe ng Solitary Nation. Inutusan siyang kontrolin ang sitwasyon at isara ang tindahan para sa araw na iyon. Inutusan din siyang pigilan ang mga nasa tindahan na sa pag-alis at pagbawalan ang mga bagong customer na pumasok sa tindahan. Kung ano ang susunod na mangyayari, ang ika-9 na prinsipe, na nagmamadali mula sa palasyo patungo sa tindahan, ang magpapasya kung kailan siya darating. Dahil ang matandang lalaking may puting balbas ang namamahala sa tindahan, natural lang na hindi siya kinalaban ng mga tindera. Mabilis silang naglakad patungo sa lalaking nakaputi at nasa katanghaliang gulang na kakapasok lang para ihatid siya palabas. Bago pa man makalapit ang mga tindera sa lalaking nakaputi at nasa katanghaliang gulang, narinig nila itong humahagalpak ng malakas. Pagkatapos, agad silang hinaranggan ng tila isang di nakikitang pader, at agad silang tumalbog at bumagsak sa lupa pagkakapasok nila. Nang makita ito, huminga ng malalim ang mga tao sa tindahan. Matinding tinitigan ng matandang lalaking may puting balbas ang lalaking nakasuot ng puting damit habang sinasabing, "Sir, kilala po ba ninyo kung sino ang may-ari ng tindahang ito?" Bagamat siya ang pinakamalakas sa mga empleyado sa tindahan, nabigo siyang makuha ang galaw ng lalaking nakasuot ng puting damit kanina. Kaya naman, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at ang tanging nagawa niya ay takutin ang lalaking nakasuot ng puting damit sa pamamagitan ng paggamit ng pangalan ng may-ari ng tindahan. Hindi pinansin ng lalaking nakasuot ng puting damit at nasa katanghaliang gulang ang matandang lalaking may puting balbas at naglakad patungo kay Alvin. Nakangiti niyang sinabi, "Little Alvin, ipakita mo sa akin ang espada." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit na kakalabas lang ay walang iba kundi si Glade na palihim na pinuprotektahan sina Jovan at Alvin. Tio Bale. Iniabot ni Alvin ang espada nang walang anumang senyales ng pag-aatubili. Karamihan sa mga tao ay makakaramdam ng kaunting pag-aatubili na isuko ang isang Royal Grade Celestial Weapon kahit na hindi ito sa kanila sa simula pa lang. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari kay Alvin. Isasantabi ang katotohanan na mayroon siyang 3 Royal Grade Celestial Weapon sa kanyang spatial ring, kahit noong siya ay nasa mundane realms, mayroon na siyang ganitong kalibreng espada. Ito ang Jasper Celestial Sword ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos umakyat sa Spirit Overarching Heaven, hindi lamang nalaman ni Alvin na ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay isang Emperor Grade Celestial Weapon, kundi nalaman din niya na ang Jasper Celestial Sword ay isang Royal Grade Celestial Weapon. Bagamat ang espadang ito isa ring Royal Grade Celestial Weapon, tila mas mababa ito kaysa sa Jasper Celestial Sword. Sa katunayan, kahit ang Mystical Yin 9 Water Chestnut Ring at Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring ay tila mas malakas kaysa rito, naisip ni Alvin sa sarili habang pinapanood niya si Glade na pinag-aaralan ang espada. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Alvin kung gaano ka-espesyal ang Jasper Celestial Sword. Paano magiging isang ordinaryong Royal Grade Celestial Sword ang isang espada mula sa isang top-tier Celestial Weapon tulad ng 7 Treasures Exquisite Pagoda? Natural lang, ito ang pinakamahusay na Royal Grade Celestial Weapon. Gaya ng haka-haka ni Alvin, ang Mystical Yin 9 Water Chestnut Ring at ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring ay higit na nakahihigit sa espadang ito. Sa katunayan, maituturing silang mas nakahihigit sa lahat ng Royal Grade Celestial Weapons. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.